Okay. Uy, grabe, hindi tinatamaan ng bomb hive. Throwers na lang yung matitira dito. Busy pa sa defending guardian. Naku, hindi pa ata makukuha yung town hall. Ow. Crowned Whitey loving the Root Rider strat. Yo, what up guys? Another day, another tournament na naman. Ang magkalaban ngayong araw ay RNG x TPM versus Crowned Whitey. Ang players dito ng RNG ay si Doyer, si Bunch, si Santiago, si Juanjo Fides, and then si Rami. Sa Crowned Whitey naman ay si Warlord, si Laksh, si Aman, si Sayak, and si Summit. Good luck both teams. Ito ay full WOD Cup round of 64. First attacker dito ng RNG ay si Rami. Good luck, si Rami 07. Meron siya ditong throwers and totem spells. Good luck, defender si Aman. Okay, nag-search siya dito ng triple rocket balloon sa may mortar. Uy, nice. Nakuha niya din dito yung isang air defense. Partial CC pool, meron ditong furnace. Di niya napansin. Okay, ito na yung kanyang throwers sa may right side kasama si Warden. Si Grand Warden ay naka-life gem, rage gem. Si Queen ay naka-magic mirror action figure. Si King, snake bracelet, spiky ball, dragon duke, fireheart, stun blaster. Ang lupit nitong mga to, yung RNG. Di ba nakita niyo yung laban nila against Tribe Gaming nung isang araw? Ay, nung isang araw ba? Yung kagabi lang ata. Ang lupit may mga super bowler smash attacks. Okay, log launcher yung gamit niyang siege machine dito. Kaya lang, teka lang, nag-split. Mukhang mag-i-split yung throwers niya dito. Hindi, pumunta sa baba. Nice. King and Queen na nagka-counter funnel sa may bandang taas. Ito na si Dragon Duke sa may bandang ilalim. Di niya na pinansin yung furnace dito guys, oh. Di niya na pinaglaanan ng poison spell. Okay, nagpop na siya dito ng stun blaster. Log launcher, nabutas na yung wall, papuntang town hall. Nice, may access na siya dito. And then overgrowth spell sa may rage spell tower. Nagpop na siya dito ng magic mirror action figure kay Queen and nag-drop din siya ng skeleton spell pala. Pang-distract sa monolith. Okay. Nakalagpas na siya. Grabe, ganda nung ginawa ng log launcher dito. Nabutas din yung magkabila. Kabilang globo na, tagus pa. Tumagos. Okay, eto na yung mga throwers niya. Looking good to para kay Rami. Meron pa siya. Grabe, 7 totem spells? 7 save. Grabe, daming totem spells, sir. Tignan natin. Mataas ang chance ni Rami dito. Marami siyang totem spells. May revive spell din siya dito and napakarami niyang throwers dito. Okay, gumamit na siya. Joke pa. Gumamit na siya ng revive spell kay Dragon Duke. Grabe, meron pa siyang 4 na totem spell dito. Wasak to. Malabong makadepensa yung base ni Aman dito. Marami pang spell support si Rami. 3 totem spell pa yun nandito, sir. Ang dami niya pang throwers. Boy pa yung Archer Queen. Boy pa yung Dragon Duke. Wow, good start para sa RNG x TPM. Hindi nakadepensa dito ang base ni Aman. Sheesh, galing. Tapon mo. Tinapon niya. Salbahe ka, Rami. Wow. Beautiful attack. Nice hit from Rami. Using throwers and totem spells. Okay, eto na. First attacker from Crowned Whitey, si Summit. Good luck. Ang alam ko si Summit, base builder nga ba si Summit? Or isa sa mga top pushers? Top trophy pusher. Okay, eto na. Meron siyang dalang throwers dito. Warden Walk. Skeleton spell pang distract sa monolith. Anong plano niya dito? Sir, para saan to? Oh, okay. Ang ganda. Hindi ko alam kung para saan yung skeleton spell dun. Okay, si King ay naka-stick horse giant gauntlet. Si Queen magic mirror action figure. Si Warden life gem rage gem. Dragon Duke fireheart stun blaster. Nako, mag-i-split yung throwers niya dito. Pupunta sa taas yung iba. Unless bumaba ulit yung throwers niya. Hindi, may mga pumunta sa may bandang taas. Okay, troop launcher yung gamit niyang siege machine dito. Nag-pop na agad siya dito ng magic mirror action figure kay Queen. Kakaroon naman siya ng access sa may town hall part. Kaya lang, ito na naman yung disaster na base. Ito na naman yung common base. Napakarami talagang gumagamit nito. Especially sa esports mode. Grabe, ang sakit ng rage spell compartment. Okay, in-overgrowth spell niya dito yung both Fire Speeder, Super Wizard Towers, and Revenge Tower. Ito na yung kanyang Dragon Duke sa may left side. Nag-pop na rin siya dito ng Giant Gauntlet kay King. Kaya lang namatay yung Warden niya dito. Throwers, healers na lang yung nakikita ko dito and si Dragon Duke.
Ang sakit talaga ng ganitong base layout, no? Nahihirapan sila eh. Ang nakakabasag talaga dito, dalawang overgrowth spell eh. Okay, ginamit niya yung revive spell dito kay Grand Warden para bumalik yung Rage and Life Aura. Si Dragon Duke dito, nagpop na ng Stun Blaster. Meron pa siya mga spell supports, kaya lang hindi niya makukuha yung base ni Doyer dito. Grabe, ang sakit pa ng mga natitirang defenses. Matutusta dito yung mga remaining troops and heroes niya. Kakatakot naman sa top pusher yan. Pro player po ba si Jun? Hindi po. Siya po ay official content creator. I mean, official super creator ni Supercell or ni Clash of Clans. Mekos attack. Attack ni Insan. Oo nga, minekos, no? Para sa Super Barb. Ano yun? Para sa yung skeleton spell kanina? Para sa Super Barb? Okay, gets. Salamat, Sora. Si Summit pro player ng India. May YT channel din. Oh, yun. Kaya pala, familiar sa akin si Summit. Nice try lang para kay Summit. And nice defense naman para kay Doyer. Kaya lang medyo low percentage to para sa kanila. Actually, matagal na rin nagko-compete tong Crowned YT eh. Alam ko nakakalaban din namin sila dati. Ang baba ng distraction, oo nga. Bad start to para sa Crowned YT. Okay, ito na si RNG Doyer. Second attacker from RNG. Okay, meron siya ditong throwers din. Yeti sa may bandang ilalim. Balloon sa may Bomb Hive. And then Warden sa may left side. Okay, zoom out natin kasi may ginagawa siya dito sa may bandang ilalim eh. Fireball! Okay, fireball nga! Nice! Fireball pala ang sinesetup dito ni Doyer. Fireball throwers ang dala niya. Grand Warden, Fireball Rage Gem, si King. Giant Gauntlet, Rage, Vial. Uy, nice! Dito yung King sa may Town Hall. Okay, si Queen, Magic Mirror Action Figure. Dragon Duke, Fireheart, Stun Blaster. Okay. Si King ang bahala dito sa may Town Hall. Guardian and Revenge Tower. Nicely done! Okay. Ice Golem and Furnace. Yun naman ang CC dito ni Sayak. Okay, Log Launcher nandito sa may 6 o'clock kasama ng kanyang Archer Queen with 2 Ice Golems. And then Throwers kasama ni Warden sa may left side. Zoom out natin. Buhay pa yung kanyang Barbarian King sa taas eh. Binabanatan yung Ice Golems. Okay, mamaya na si King dyan. Eto na. Si Dragon Duke sa may right side. Pumutok na agad yung Log Launcher niya dito. Ayun na. Nagbigay na ng mini rage spell dito. Yung death ng Super Valkyrie. Si Warden ay kinakain yung Bomb Hive! Okay, ginamit niya dito yung revive spell kay Grand Warden. Si Dragon Duke dito ay meron pang Stun Blaster. Si King nag-activate na yung Phoenix. Makukuha niya pa ata dito yung Defending Queen sa taas. Okay, beautiful Stun Blaster galing kay Dragon Duke. Mamamatay na naman ata si Tatang. Okay, gumamit siya ng Invispell dito para maligtas si Tatang. Si Dragon Duke. Okay, nice free spell sa both defending heroes. Meron pa siyang isang totem spell dito and meron pa siyang Queen's ability. Teka, wasak ata to, sir. Wasak ata to, sir. Buhay pa yung Dragon Duke dito. Natatraffic lang kay BK. Ayun, sumakses na siya. Makukuha ng Dragon Duke dito yung mga bandang... Yung Clan Castle Ricochet Cannon. Wasak, sir. Wow. Beautiful attack. Galing kay Doyer. Another 3-star na naman to para sa RNG XTPM. Grabe, sir. Lupit talaga ng RNG. Nice hit from Doyer. Okay, eto na si Laksh. Ang next attacker from Crowned YT. Good luck. Throwers 10. Ang baon niya dito. Fireball ba to? Hindi. Si Warden ay naka-Rage Gem, Life Gem, King, Spiky Ball, Snake Bracelet, si Queen, Magic Mirror Action Figure, and Royal Champion yung dala niya dito with Rocket Spear and Seeking Shield. Okay, nag-start siya dito ng Royal Champion. So, instead na Dragon Duke, si RC ang dala dito ni Laksh. Ganda talaga nitong skin na to kay RC, no? Pag namamatay, sumasabog. Or sa lahat ng skin na ganun yun, guys. Hindi ko alam. Sa lahat ba ng skin yun? Yung last season skins ata yun eh. Sumasabog pag namamatay. Okay, ito na yung kanyang mga throwers. With Log Launcher sa may 6 o'clock. Si Queen sa may left side. Counter funneling. Hindi. Boss, may kilala ka bang lala ng base nila Insan? Anong ideal level ng Dragon Duke sa Tunnel 18?
Siguro, kasi level 25 yung max boss eh. Siguro mga level 15 pataas. Medyo goods na yan. Pero kahit nga low level yung Dragon Duke eh, masakit pa rin siya. Makunat kasi. Okay, nabasag na dito yung Town Hall ni Rami. Si Queen and King magkasama sa may left side. Naka-Spirit Fox yung kanyang Barbarian King dito. Rage Spell Tower activated sa may left side. Masakit yung back-end defenses dito ni Rami ha. Both Rage Spell Towers to. Okay, Tornado Trap activated. Lava Hound Furnace yun naman ng CC. Poison Spell sa Furnace. Si Queen ay meron pang ability dito. Same as Barbarian King. Meron pa siya ditong Overgrowth Spell and Revive Spell. May chance dito si Laksh. May chance siya dito. Marami siyang spell support. Yung Queen dito ay may ability pa. Si King meron pang ability. Actually, nakatulong pa dito yung mga throwers nakasama nila. Nakatulong pa kay King and Queen. Kaya lang, nagbo-bowling dito yung Queen. Ayan nag-activate yung kanyang hidden ability. Pero wala naman kasi siyang magagawa. Okay, nag-pop na siya dito ng Magic Mirror Action Figure. Nako, namatay yung Grand Warden niya dito. Okay, ginamit niya dito yung Revive Spell kay Grand Warden para magkaroon siya ng Life and Rage Aura. And then Overgrowth Spell. Totem Spell sa... Okay, wala namang problema. Mayroon pa siya ditong dalawang free spell and dalawang totem spells. Oras na lang yung problema ni Laksh dito. Oras na lang ang kalaban niya dito. Meron siyang enough na firepower. Okay, another totem spell pang distract sa X-Bow yung Ricochet Cannon. 28 seconds remaining. 2 free spell pa yung meron dito. Wow, grabe. Pinagsabay. Ginano, no? Grabe ka naman, sir. 18 seconds remaining. Wasak. Di makakadepensa ang base dito ni Rami. Makakasecure dito ng unang 3-star ang Crowned YT. Nice hit from Laksh. Using throwers and totem spells. Grabe, nice hit, sir. Galing, nice hit. Okay, next attacker dito ay si Bunch from RNGX TPM. Buti na lang, okay. Okay, kakastart lang. Meron siya ditong Super Bowlers. Eto na nga. Super Bowlers ang dala dito ni Bunch. Flame Flinger sa may left side. Si Warden ay naka-Eternal Tomb Rage Gem. King Earthquake Boot Spiky Ball. Queen Magic Mirror Action Figure. Si Warden, yun na nga. Stun Blaster Fireheart naman para kay Dragon Duke. Yung nasa gilid ng screen mo, boss, ito. Tuturo ko ito dito. So, nakita mo to nasa taas yung parang box dyan. Yun yung, para makita mo yung landscape. And then, nandun naman sa pinakababa, yung parang arrow. Nandun mo makikita yung off comment, nasa pinakadulo. Clear display ang ilagay mo. Clear display. Okay. Gumamit siya dito ng Envy kay Warden. Masakit yung multi-gear. Ito na yung kanyang mga Super Bowlers. Queen kasama. Ice Golem. Kaya lang nakatutok dito. Okay, nice. Nag-invest siya dito ng Totem Spell. Para sigurado. Jump Spell para magkaroon ng access sa may bandang gitna. Bakit ganito yung base na gamit ng Crowned YT? Luma to Puro old layouts yung gamit ng Crowned YT dito. Di ba, guys? Luma to. Promise. Okay, gumamit na siya dito ng Eternal Tomb. And then Rage Spell sa may Town Hall Park. Grabe, ang sarap dito ng bouncing balls galing sa Super Bowlers. Dragon Duke nandito sa may bandang ilalim. Meron pa siyang Stun Blaster. Uy, Spinning Wheel. Nadi-DC-DC pa ako. Gumamit na siya dito ng Earthquake Boot. Spiky Ball kay King. Nice. Na-open dito yung pinakagitna. Meron na lang siya dito ng Totem Spell and Free Spell. Si Dragon Duke nagpop na rin pala ng Stun Blaster kanina sa may right side. Si Queen meron pa dito Magic Mirror Action Figure. Kaya lang makakadepensa pa ata. Mukhang makakadepensa pa yung base dito ni Summit. Nasa gitna kasi lahat ng mga troops and heroes niya. Teka lang. Hindi ata. Monolith na lang yung pinaka-threat dito Ricochet Cannon sa may right side. Kaya lang hindi pa tinitiran ng Queen. Binabanat. Aray ko. Namatay pa dito yung kanyang Archer Queen. Si Warden na lang natitira dito with Super Bowler Action Figure. Makakadepensa pa nga. Makakadepensa pa rin yung base ni Summit dito. Kahit luma yung layout na gamit niya, effective pa rin. Nice. Uy. Time failed lang pala, guys. Ito yung matitiro, yung Super Wizard Tower sa baba. Time failed lang.
Hindi niya naaabutin to, mabagal si Warden. Sayang, no? Sayang. 99%. Kinapos lang ng konti dito si Bunch. Nice try. Nice defense pa rin para kay Summit. 99%. Pero as of the moment, yun pa lang yung sablay nila. 99%. Okay, ito na agad. Yung next attacker from Crowned YT. Good luck. Nandito si Warlord. At meron siyang dalang RC Walk. RC Charge. RC Charge Root Rider Throwers. Good luck. Panang luma? Yung layout na yun, luma na. Baka naka-modified. Okay, ito na yung kanyang RC sa may right side. Ang dami niyang invis spells dito, ah. 8 yung dala niya. So, target niya bang kunin to hanggang Bomb Hive? Hindi ko sure. Medyo na-late siya dito ng rocket balloons. Okay, sa baba naman pupunta dito yung RC. Sa Poison Spell Tower. Nice. Meron pa siyang 4 na invis. So, makukuha niya nga dito yung Bomb Hive. Okay. Uy, grabe, hindi tinatamaan ng Bomb Hive. Nice! Nice, nice. Good start para kay Warlord. Ganda. Nag-proc din dun yung Tornado Trap. Okay, ito na yung kanyang mga Root Riders, Throwers, Healers sa may 12 o'clock. Ganda, ganda. Laki ng value ng kanyang RC Walk. Troop Launcher yung gamit niyang Siege Machine. Si King ay naka-Snake Priestess, Spiky Ball, Queen, Magic Mirror, Action Figure, Warden, Rage Gem, Eternal Tomb, and din nga, Rocket Spear, Electro Boots naman para kay RC. Ito na. Uy, tinamaan ng Springtrap yung Headhunter. Okay, gumamit siya dito ng Overgrowth spell sa may both Multi-ITs and Fire Speeder. Nice, looking good to. Maganda yung pathing dito ni Warlord. Maganda, maganda, maganda. Meron na lang siya ditong isang totem spell. Poison spell sa may Furnace. Ano to? Okay, nagpop na siya dito ng Eternal Tomb kay Warden. Nice. Meron pa siyang King and Queen's ability. Nice, ang ganda ng pagkakapop ng Lava Hound doon sa tapat mismo ng Royal Champion. Naglaho lahat agad. Okay, gumamit na siya dito ng Spiky Ball. Looking good to para kay Warlord. May chance na siya dito, ah. Kailangan niya lang makalagpas dito sa may Town Hall part. Kaya lang may mga defending heroes dito, including Guardian and 2 Ricochet Cannons. Rico, sakit. Medyo masakit tong Town Hall part. Meron pa siya ditong Queen's ability. 33 seconds remaining. May chance pa to. May chance to. Tignan natin. Kailangan niya makalagpas dito. Okay, makukuha naman yung Town Hall dito. Boy pa yung Queen. Meron pa siyang mga multiple Yetis dito. Nagpop na siya dito ng Magic Mirror Action Figure. Meron pa siyang Baby Dragon. 4 na Super Barbs. Wasak to, sir. Wasak to. Wow. Makaka-secured na naman dito ng another 3-star. Ang Crowned YT. Hindi sila basta-basta magpapatalo sa RNG. Grabe. Nice. Nice, nice, nice. Galing. Galing. Husay. Galing ni Warlord. Nice hit using RC Walk Root Rider Valkyrie Smash. Galing. As of the moment, lamang dito ang RNG XTPM ng percentage lang. Same star sila. Pareha silang meron 2 3-star attacks. Okay, eto na. Next attacker si Santiago. Eto na. Yung naghihintay ka Santiago. Ay, hindi. Yung base pala ni Santiago yung hinihintay mo. Okay, meron siya ditong Super Bowler Smash. Sheesh. Parang 2 players ng RNG XTPM ay consistent sa Super Bowler Smash, no? 2 players sa kanila talagang ang gamit Super Bowlers. Okay, si Warden ay naka-Rage Gem, Eternal Tomb. Si King, Spiky Ball and Snake Bracelet. Si Queen, Magic Mirror Action Figure. Si Dragon Duke, Fireheart Stand Blaster. And meron siya ditong isang E-Titan. Oy, oy, oy! Muntikan na, sir! Muntikan na mag-activate yung Eternal Tomb ni Warden doon. Buti na lang. Buti na lang na hold. Meron siyang isang Electro Titan, 4 na Super Bowlers. Okay. And nag-drop na siya dito ng Flame Flinger. Uy, hindi pa nakuha yung Mortar, sir. Uy, hindi pa nakukuha yung Mortar. Nangungulit pa, sir. Babato pa ng isa. Aray ko, laki ng bawas.
Ang laki ng baho sa flinger. 1/4 agad. Okay, eto na. Pinul nyo na agad si Warden dito. Ayaw nyo na mag-oksaya ng oras. Less than 2 minutes na lang ang natitira. Si King nasa may bandang taas with skeleton spell, pang counter funnel. Okay, nag-pop na agad siya dito. Hindi, actually, na-force yung ability ni Queen dito. Tinatamaan siya ng bomb hive and medyo matatraffic ata siya dito. Teka lang, alanganin yung pwesto ni Santiago. Mali pa ata yung totem spell, sir. Okay, teka lang. Medyo nag-i-struggle dito si Santiago. Nasa taas yung ibang super bowlers niya. Napilitan na siya dito na mag-pop ng Eternal Tomb para lang maprotektahan din yung mga healers niya para dahil doon sa Bomb Hive. Yung healers niya. Okay, nakalagpas naman na. Jump spell para magkaroon ng access sa may Town Hall part. Si King dito, buhay pa naman. Si Queen ay nategi pala yung Archer Queen niya agad. Nako, delikado si Santiago dito. Yung Town Hall, sir. Okay, gumamit na siya ng Rage Spell dito. Isang super bowler lang yun nandito kasama yung Grand Warden and Apprentice. Nice. Grabe, sakit talaga ng damage ng super bowler. Kaya lang kakapusin siya dito. Low percentage ata to para kay Santiago. Meron pa siya ditong Dragon Duke with Stun Blaster. Kaya lang makakalagpas pa ba? Tinamaan pa ng Seeking Airmine. Nako! Actually, okay naman. Tinamaan dito yung Fire Speeder and Ricochet Cannon. Super minions yun naman ang kanyang Flame Flinger sa may left side. Okay. Pero yun nga, medyo mababa ito makukuha ni Santiago dito. Nice defense to para sa Crown YT. Nakadepensa na maganda yung base ni Warlord. Na-disaster si Santiago dito sa area na to. Hindi niya na-funnel ng maayos. And dinisaster siya ng Bomb Hive. Nice try lang, sir. Nice try lang. Naubos yung healers. Walang OG matapang. Boss Ken, pa-shoutout kay Boss Lionheart at Madam Yeng sa Pinoy Clashers Clan. Uy. Shoutout kay Boss Lionheart. Nice try lang para kay Santiago and nice defense naman para kay Warlord. Eto na, good luck. Eto na, base ni Santiago. Attacker dito si Sayak. Good luck. Si Sayak, next attacker. Meron siya ditong RC Walkroot Rider Valkyrie Smash. Defender si Santiago. Tignan natin. Si King ay naka-Spiky Ball Snake Bracelet. Si Queen Magic Mirror Action Figure. Si Warden ay naka-Eternal Tomb Rage Gem. Si RC Rocket Spear Electro Boots. Sir, level 17 yung Magic yung ano? Oo nga. Yung Magic Mirror niya, isang clone lang to. Isang clone lang yung masasama ng Queen dyan. Tama ba? Isang clone lang, no? 18 kasi yung dalawang clones eh. Tignan natin. Okay. Nice, good start para kay Sayak. Boy pa rin yung Spirit Fox niya dito. Okay, ito na yung kanyang mga Root Rider Valkyrie sa may left side. Si Queen para mag-counter funnel. Ice Golem pang support kay Queen. Troop Launcher yung gamit niyang Siege Machine. Early Overgrowth spell sa may bandang gitna. Kasama yung Bomb Hive and Rage Spell Tower. Si King kasama dito ng Queen. Bakit di na effective yung Queen Charge sa tournament, boss? Sobrang dami kasing splash hitting defenses sa Town Hall 17. Town Hall 18 ngayon, boss eh. Kahit sa Town Hall 17, hindi na kaya mag-sustain ng Queen Charge. Okay, eto na. Nag-pop na siya dito ng Eternal Tomb kay Warden. Nicely done. Ganda. Okay. Nag-pop na rin siya dito ng Spiky Ball and Rocket Spear kay RC. Meron na lang siya dito isang Totem Spell and isang Invis Spell. Okay, gumamit siya ng Invis Spell dito. Binypass niya dito yung Builder Hut para makuha yung Revenge Tower. Aabot ba? Aabot ba? Kailangan niya mag-invest ata dito ng isang Totem Spell? Hindi. Nice! Grabe, ang ganda. Clutch yung RC. Clutch yung RC doon. Ang laking tulong nun. Ang laking tulong na nawala yung Revenge Tower dito sa base ni Santiago. Meron pa siya ditong Magic Mirror Action Figure. And meron pa siyang isang Totem Spell na pwedeng gamitin sa back-end. Actually, looking good to para sa kanya. Ang major threat na lang dito ay itong both Multi-Arch Towers and defending Dragon Duke. Ayun na nga, tingnan nyo. Since level 17 lang yung kanyang Magic Mirror, isa lang yung isang clone lang yung sinasama ng Queen. Kailangan kasi level 18 eh. Pero mukhang hindi magiging problema, sir. Wasak. Ay! Paano to? Ayun, may super barb. Meron siyang rocket balloons dito eh. Kaya lang yung oras. Teka lang. Hindi ko sure ah. Meron siyang 4 na super barbs dito. 3 rocket balloons.
Okay, ginamit niya yung rocket balloons dito sa may bandang ilalim. Totem spell pang distract sa air defense and multi-arch tower. Nice! 21 seconds remaining. Wasak, sir! Wasak. 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 Sino yung naghihintay kanina? Naghihintay na makadepensa yung base ni Santiago. Wala, sir. Wasak. Another 3-star secured galing sa Crown YT. Kay Sayak. Grabe. Wow. Nicely done. Aray ko. Dahil doon, bigla na naman bumaliktad, sir! As of the moment, lamang dito ang Crown YT ng 1-star. Pero lamang sa percentage ang RNG x TPM. Nako, delikado sila dito. Delikado ang RNG. Grabe lakas naman ng Indians. From India kasi itong Crown YT. So, hindi ko alam kung Indian sila. Okay, last attacker. Si Wanjo Fides o Wanjo Des from RNG x TPM. Good luck. Si Wanjo. Parang bagong player ba nila to? Parang wala to ng isang araw. Okay, throwers ang dala niya dito. Kailangan niya makasecure ng 3-star dito, guys. Kailangan niya makasecure ng 3-star dito. Kasi if ever 2-star lang yung magiging attack niya, kailangan lang mag-secure ng 2-star ng Crown YT. Okay, persado si Wanjo dito. Kailangan niya ng 3-star. Si King ang nasa may left side, si Queen sa may right side with Druid, pang counter funnel, and si Dragon Duke nandito. Life Gem, Rage Gem kay Warden, Sneak Bracelet, Spiky Ball, Magic Mirror Action Figure kay Queen, Fireheart Stun Blaster naman kay Dragon Duke. Okay. Log Launcher yung gamit ng Siege Machine dito. Grabe yung base na gamit ng Crown YT. Puro Legend League bases, guys. Puro Legend League bases. Nakakatakot yung approach na ginagawa ni Wanjo dito. Okay, Tornado Trap activated. Yung Dragon Duke naman dito okay pa sa may bandang kaliwa. Namatay dito yung kanyang Queen. Late na yung Envy niya. Okay, nagpop na siya dito ng Stun Blaster kay Dragon Duke. Yung Throwers, namatay na rin yung kanyang Grand Warden dito. Nako, delikado si Wanjo dito. Gumamit siya dito ng Revive Spell kay Grand Warden. Depensa to, sir. Makakadepensa to. Kita ko na. Ay, hindi. May Overgrowth. Okay, ginamit niya yung Overgrowth Spell dito sa may Revenge Tower. Kaya lang yung mga throwers niya dito, namatay na naman yung kanyang Grand Warden. Throwers na lang yung matitira dito. Busy pa sa Defending Guardian. Naku, hindi pa ata makukuha yung Town Hall. Ow. Aray ko. Kalungkutan na nangyari para sa RNG x TPM ngayong gabi. Grabe, sir! Grabe! Kalungkutan na nangyari sa RNG x TPM. Nice try lang para kay Wanjo Fides. Nice defense para kay Laksh. Wow. Wow. Yung performance dito ng Crown YT talaga yung solid. Digit. Okay, eto na. Last attacker from Crown YT. Again, kailangan na lang niya mag-secure dito ng 1-star sa base ni Wanjo Fides. Good luck. Good luck, good luck. Para kay Aman. Meron siya ditong another RC Walk Root Rider Valkyrie Smash. Grabe. Crown YT loving the Root Rider strat. Talagang bumabalik yung Root Rider Valkyrie sa meta ngayon. Meta ngayon? Uy. Sorry. Okay. Safe yung kanyang RC dito. Walang traps. Gigabomb lang. Okay, boy pa yung kanyang Spirit Fox. Meron pa siyang dalawang invis dito. Double cycle. Nice. Last invi. Recall out. Okay, nicely done. Good start para kay Aman. Okay, eto na yung kanyang mga Root Riders, Valkyrie sa may left side. Town Hall na yung entry dito ni Aman. Bumabalik talaga yung Root Rider Valkyries ngayon. Kasi nga yung mga base layout, parang kasi siya eh. Anti-throwers yung mga ginagawang ngayon, layouts. Okay, gumamit siya dito ng Poison Spell sa may multiple Headhunters. Lava Hound and multiple Headhunters yung laman. Okay, mukhang gagamit na siya dito ng Eternal Tomb. Nice. Dragon Duke, naka Fireheart, Stun Blaster, Queen Magic Mirror Action Figure, Eternal Tomb, Rage Gem, and then si RC Rocket Spear, Electro Boots. Overgrowth Spell sa may Bomb Hive and Revenge Tower. Nice, makakalagpas na siya dito sa may Town Hall part. Again, 1-star lang naman yung kailangan ni Aman dito. Panalo na ang Crown YT. Okay, nagpop na siya dito ng Stun Blaster kay Dragon Duke.
Si RC gumamit na rin ng Rocket Spear. Nasa may bandang taas. Buhay pa yung kanyang Spirit Fox dito. Marami pang spell support. Si Aman. Skeleton spell, totem spell, free spell. Okay, ginamit niya na yung totem spell dito sa may bandang gitna. Pang distract. Gagamitan niya pa ba ng free spell to? Nice. Makukuha pa ata ng RC dito yung Revenge Tower. Nice! Grabe. Makukuha pa yung Bomb Hive? Uy, piso na lang, sir. Pero makukuha ng Yeti Mites to. Kaya lang naubos na yung mga troops dito ni Aman sa may bandang ilalim. Namatay na rin si Warden. Si Queen Boy pa dito. Meron pa siyang Magic Mirror action figure. Actually, parang may chance sa pa... Hindi ko sure. Ay, hindi. Hindi na kayang i-sustain ni Queen to. Meron kasing defending Queen and defending Beaky sa may bandang taas eh. Pero meron siyang Unicorn dito. Okay, nagpop na siya dito ng ability. Teka lang. Out of spell support na. Meron siyang 3 rocket balloons. Tignan nga natin. May chance pa ba to? Feeling ko wala na. Okay, rocket balloon sa may Wizard Tower. May chance pa bang maka 3-star? Tingin ko wala na. Pero yun nga, panalo na dito ang Crowned YT. Grabe, sir. Lupit. May laban pa, meron pa. May next game pa tayo, last game. Kari Esports versus Tribe Gaming yung next match. Nice try lang para kay Aman. And yun, congratulations sa Crowned YT for winning this round against RNGX TPM. Dito sa full WOD Cup round of 64. Grabe. GG's, good game well played para sa RNGX TPM.